I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mas lumakas pa ang banta ng Bagyong Odette sa Hilagang Luzon at para sa karagdagang update, kaugnay sa lagay ng panahon, narito si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga po. Salamat, Kara. At sa bagong buletin nga ng Pag-asa ngayong umaga, nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 dyan sa lalawigan ng Batanes. Signal number 2 naman sa Apayao at Cagayan, kasama ng mga isla ng Calayan at Babuyan. Masungit ang panahon ang maranasan sa mga naturang lugar na nasa ilalim ng Signal number 2 at 3 at posible rin ang storm surge sa mga baybaying dagat. Kaya pinag-iingat po yung mga naninirahan sa mga coastal area o yung malapit sa dalampasigan. Paalala mga kapuso, inilabas yung mga naturang babala para bigyan tayo ng sapat na oras na maghanda para po dito sa paparating na bagyo. At kitang-kita nga natin dito yung mata ng bagyo na papalapit pa lamang dito sa extreme northern Luzon. Itinaas naman ang signal number 1 sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga at Isabela. Magkakaroon ng mga lugar na yan ng pag-ulan na may kasamang pagbugsuan ng hangin. Namata ng Pag-asa ang mata ng Bagyong Odette sa layong 380 kilometers dyan po sa may silangan ng Apari, Cagayan, kaninang alas 8 ng umaga. At mas lumakas pa ito dahil taglay na nito ang lakas ng hangin umaabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang Joint Typhoon Warning Center po ng US Navy, itinuturing na itong isang super typhoon. Base sa storm track ng Pag-asa at ng Weather Central, nagbabantang manalasa ang Bagyong Odette dito sa may extreme northern Luzon bago ito inaasahang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility sa linggo. Mang Tani, doon sa storm track na inyong pinakita, mukhang extreme northern Luzon nga lang po yung lumalapit itong Bagyong Odette. Pero maapektuhan din ba nito yung ibang bahagi ng bansa kahit na malayo-layo sa Metro Manila? Halimbawa, yung bagyo. Yes, Kara. Pinalalakas kasi nitong Bagyong Odette yung hanging habagat. Yan ay ayon sa Pag-asa. At pinaka-apektado nito yung paglakas ng hanging habagat, yung natitirang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila at ang Western Visayas. Kaya makakaranas ang mga ito ng katamtaman hanggang sa minsan malakas na ulan at thunderstorm. Kaya posible po ang pagbaha at landslide sa mabababang lugar at dun sa mga nasa paanan ng bundok. Ang Mindanao naman magkakaroon lamang ng mahihinang ulan, lalo na itong Zamboanga Peninsula ayon sa Weather Central. At pinapayuhan din yung mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na iwasan munang pumalaot o maglayag dito sa mga dagat na sakop ng Eastern Seaboards of Central and Southern Luzon at Eastern Seaboard ng Visayas, kasama na ang Western Seaboard ng Southern Luzon. Magiging masungit ang lagay ng dagat sa mga lugar na yan, kaya mapanganib ang paglalayag ngayon doon. Binabantayan din ng Pag-asa ang ilang dam sa Luzon. 2 gates po ngayon ang nakabukas at nagpapakawala ng tubig dito sa Ambuklaw Dam. Nasa 750.51 meters na po kasi yung water level doon, malapit na halos sa 752 meters na spilling level. 2 gates din ang binuksan dyan sa Binga Dam. Habang isang gate naman na nagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam dahil bahagya na pong lumagpas sa 190 meter spilling level yung dami ng tubig dito. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Mang Tani.